Good morning, my dear brothers and sisters, and welcome to the Manila Cathedral. I also would like to welcome those who are following us online, wherever they are, at home, in their workplaces, or even those who are traveling. My dear brothers and sisters, I have 3 words for you today. 3 words. The first word is priority. Priority. Jesus in the gospel said, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me." In other words, the Lord is saying, love me first. Love me first. I should be number 1, Jesus says. That is priority. Ang una sa buhay natin, ang una sa buhay ninyo ay hindi ang inyong pamilya, hindi ang inyong asawa, hindi ang inyong magulang, hindi ang inyong anak. Ang una dapat sa inyong pamilya, sa buhay ninyo, ay walang iba kundi ang Diyos. God should always be number 1. Now, the Lord does not say, do not love your mother. Do not love your father. No, hindi niya sinasabi yon. Ang sinasabi lang niya, mahalin niyo ang inyong asawa, mahalin niyo ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak, ang inyong mga kaibigan, pero hindi ng higit sa pagmamahal niyo sa akin. Sana po maliwanag yon, ha? Hindi tayo tinuturoang kamuhian ang ating mga magulang, ang ating mga kadugo. Ang sinasabi lang ng Panginoon, ako ang una at higit sa lahat. But what does it mean? Because if I ask you now, is God number 1 in your life? Definitely many of you will say, of course naman, Father, God is number 1. Jesus is number 1. Pero ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay simple lang. Ang anumang inyong planuhin, ang anumang inyong gagawin, ang anumang inyong sasabihin ay dapat na sumagot sa iisang katanungan lamang. Ano ang gusto ng Diyos na gawin ko? That should only be the question that you should ask, that we should ask. What does the Lord want me to do? Yun ang ibig sabihin ng number 1 ang Diyos. Ang lahat ng aking gagawin, ang aking ambisyon, ang aking mga pagpaplano ay dapat na sumasagot sa tanong, ano ang gusto ng Diyos na gawin ko? Kaya kahit maganda yung plano, kahit mabuti yung plano, kung ito'y hindi ayon sa gusto ng Diyos, hindi rin ito kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga babalik ako doon sa sinabi ng Panginoon, ang sino mang nagmamahal sa kanyang magulang ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. So, kung ang inyong magulang ay mayroong gustong ipagawa sa inyo, kung ang inyong asawa ay mayroong gustong ipagawa sa inyo, pero hindi iyon ang gusto ng Diyos, sabihin nyo sa magulang nyo, sorry mom, sorry dad. Hindi yan ang gustong gawin ng Panginoon. Hindi yan ang gustong gawin. Hindi yan ang gustong gawin ko ng Panginoon. And I'll give you a very concrete example. Saint Francis of Assisi. This year, 2026, is the 800th anniversary of his death. Kaya nga ho, merong mga umiikot na relic ni Saint Francis sa mga Franciscan churches. Ngayon ay 800 taon ng kamatayan ni San Francisco. Kung babasahin yung buhay ni San Francisco, mayaman siya.
Merchant ang kanyang tatay. At ang gusto ng kanyang tatay, sundan ang kanyang yapak. Gusto ng kanyang tatay na si Saint Francis ay maging isa ding mangangalakal. Maganda naman yung pangarap ng tatay. Maganda naman yung plano ng tatay. Pero sabi ni Saint Francis, hindi yan ang plano ng Diyos para sa akin. At sabi ng tatay, okay, kung hindi mo susundin ang gusto ko, wala kang karapatan sa aking yaman. Ano sabi ni Saint Francis? O sige, no? At merong pelikula, di ba? Brother Sun and Sister Moon, buhay ni San Francisco. Merong tagpo doon nung nag-aaway na sila ng kanyang tatay, no? Dahil ayaw sumunod ni Saint Francis. At sinabi sa kanya ng tatay niya, wala kang karapatan sa mga yaman ko. Anong ginawa ni Saint Francis? Hinubad ang kanyang kasuotan. Hubot-hubad. Ibinigay niya sa tatay niya, o sige, no? Iyo yan. O kunin mo. Now, hindi ko naman sinasabing maghubot-hubad kayo sa harap ng magulang ninyo para ipakita ninyong si Jesus ang number one. Baka mapulis kayo niyan, no? Indecent exposure. But the point is clear. Saint Francis showed that if God's will, it showed that God's will takes priority over other wills. Kaya, una ang Diyos sa lahat. Kaya kapag may gusto kayong gawin, pagnilayan ninyo at tanungin in prayer, Lord, ito ba ang gusto mong gawin ko? Ito ba ang gusto mong gawin ko? The second word, the first word is priority. The second word is promise. Promise of blessing. At dito sa Ebanghelyo, paulit-ulit sinasabi ng Panginoon, you will receive your reward. If I am your priority, ako ang bahala sa iyo. If I am your number one, then I will promise you that you will not be abandoned. You will have your reward. At dito, ipinangangako sa atin ng Panginoon, hindi tayo lugi. Pag sinunod natin ang kanyang gusto, pag sumang-ayon tayo sa kanyang kalooban, hindi tayo talo. Why? Because we cannot outdo God's generosity. Hindi natin mahihigitan ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot na sumugal sa Diyos. Huwag tayong matakot na ibigay ang kanyang hinihingi. Huwag tayong matakot na sundin ang kanyang kalooban, sapagkat ang kanyang kabutihan ay higit sa ating maibibigay. Katunayan, yung ibibigay natin, papalitan niya ng higit pa sa hinihingi at kailangan natin. Try it. Try it sometimes. And you will see how generous God is when we make Him number one in our lives. And finally, the third word is peace. Kapayapaan. Now, this is the result when we make God number one. Kaya siguro nagkakaloko-loko ang buhay natin eh. Kaya't wala tayong kapayapaan eh. Kaya't ligalig ang ating kalooban ay alam natin, hindi yung gusto ng Diyos ang ginagawa natin. Sarili nating gusto ang ating sinusunod. Kaya nagkakaloko-loko ang buhay natin. There can only be peace if God is our priority.
There can only be peace when we receive in abundance the promised blessings of the Lord. Priority, promise of blessing, peace, inner peace. Amen.